Maganda araw, mga ka-T-Recap! Dito sa chapter 81 hanggang 85, magtatapos ang season 3 ng The Beginning After the End. Masasaksihan natin ang nakakapanabik na kwento sa paglalakbay ni Arthur. Nagsimula ang chapter na ito kung saan naalala ni Kaiten ang isang pangkaraniwang bata na may hahalin tulad ng kanyang kuya sa mga kaibigan nito. Sa madaling salita, yun ang akala niya sa maikling panahon na nakilala niya ang batang ito. Subalit sa malamang dahilan na tila ba lagi siyang napapatingin at hinahanap ito ng kanyang mga mata dahil marahil dito niya na-realize na sobrang naiiba ang batang to sa pangkaraniwang batang lalaki na nakasanayan niya. At ipinakita dito mga elves na si Kathleen palang unang nakapansin kay Arthur nung nirelease ng ating bida ang napakatinding blue doll towards Bastion na hindi napansin ng lahat at ang magnanakaw ang napagbintangan. At ngayon it's turn out na si Caitlin lang pala ang nakapansin sa ginawa ni Arthur. At kahit sa moment nung harapang ininsulto ng ating bida ang hari ay talagang na-realize ni Kathleen siya ay naiiba. Pagkatapos lumipat ang eksena kung saan tagumpay na naharangan ni Caitlin ang atake ng estudyante gamit ang ice magic. Biglang napasigaw si Karts nang nakita ang kaguluhan na napatanong kung ano ang ibig sabihin nito. Bagay na sobrang nagpagulat sa mga bully na para bang nakakita ng multo nang nakita sina Prince Curtis at Princess Kathleen. Yumoko ang 5 estudyante at ipinaliwanag na nagkaroon lang sila ng kasiyahan habang nag-uusap. Ngunit isang barbaric present ang biglang ng bagbog na walang dahilan. Kaya napawat itong si Elijah at ipapaliwanag sana niya na hindi sila ang nagsimula ngunit pilit siyang inuunahang makapagsalita ng mga nangbibulang novel na napawikang wala silang ginagawang masama. Nakita ni Princess Kathleen ang bagbog sarado na dwarf realizing na hindi na kailangan ng paliwanag sa nakikita niyang injury na natamo ngayon ng batang dwarf. Ngunit, galit na tinanong ni Curtis si Arthur kung ito ba ay totoo. Habang si Caitlin ang napasalita na lamang sa sarili na huwag kang basta-basta maniniwala sa mga sinasabi nila gunggong na kapatid. Subalit ang naging sagot ni Arthur towards Curtis, nakatawa. Nagbibiro ka ba na makikitang nagulat nga itong si Curtis sa kanyang narinig at si Kathleen ay napatulala na lamang. Biglang hinawakan ng Royal Guard ang balikat ni Arthur at napasabing sino ka ba para casual na makipag-usap sa prinsipe ng sapin. Ngunit biglang hinawakan ni Arthur ang palso nito at napawikang pasensya ka na. Nagiging bastos lang naman ang pananalita ko kapag nakakarinig ako ng puro katarantaduhan. Habang ang Royal Guard ay hindi makapaniwala kung papaanong nagkaroon ng ganitong lakas ang isang maliit na bata. Biglang pumagitna si Vincent upang humingi ng pasensya at ipinaliwanag na ang ibig sabihin ng kanyang pamangkin na ang mga batang ito ang siyang hindi nagsasabi ng totoo. Kaya habang nakikinig dito na parang naliwanagan si Curtis at na-realize niya na si Mr. Vincent Halsey pala ang nagsasalita. Paliwanag ni Vincent na papunta na sana sila sa plaza para sa malaking anunsyo nang nadaanan nila ang isang grupo ng mga batang siga na pinagkakaisahan at binubuli ang isang batang dwarf. At bigla na lamang napasukan ng dugo ang batang binugbog na siyang nasaksihan ni CES. Galit na kinompronte ni Karts sa mga nagsisinungaling na mga estudyante kaya tinanong niya ang pangalan nito na kaagad namang ipinakilala ng leader ang kanyang pangalan na siya si Jamil Ang. Unang anak na lalaki ng House of Trident. At dito na-realize ni Curtis na isa itong komplikadong problema dahil nakita niya na gumamit ito ng magic kanina. Subalit ang House of Trident ay isa sa mga major donor ng kanilang pamilya at sa Science Academy. At hindi niya alam kung ano ang gagawin ng House of Trident kapag nalaman nila na may masamang nangyari sa kanilang tagapagmana. Habang itong si Jamil ay palihim ng umingiti. Biglang nagsalita si Kathleen at sinabi na si Jamil ay gumamit ng magic sa pampublikong lugar. Kaya ito ay papatawan ngunit biglang pinigilan ni Curtis si Katen at sinabi na sa huli wala namang nagkaroon ng seryosong injury. Kaya kung papayag ang lahat, kung ayos lang papalampasan na lamang nila ito. Habang si Jamel ay sobra na talagang nasisihan dahil ito daw ang nangyayari kapag laging pinupuno ng kanyang ama ang pondo ng kaharian ng sapin gamit ang gold. Hindi lahat ng royal family ay kaya siyang galawin. Subalit bigla na lamang niyang narinig na napatanong si Arthur kay Vincent na, "Badala mo ngayon ng isang to scroll communication na Uncle Vincent?" Na sagot naman nitong oo, bakit anong gagawin mo na makikitang napansin din ni Curtis na parang may tatawagan si Arthur at dito'y binanggit ng ating bida ang pangalang Sinya Good Sky upang ito ay kusang lumitaw sa scroll para makausap.
Napatawa na lamang ang bully na napasabi sa sarili, isa kang malaking tanga. Sino ka? Para tawagan ang direktor mismo ng Cyrus Academy. Biglang nagsalita ang direktor at in-address niya si Vincent upang pagsabihan na alam nito na ayaw niyang kinakausap ng biglaan. Ipinakilala ng ating bida ang sarili na siya mismo ang tumawag si Arthur Lee Wayne. Kaya sobrang nasisihan ng direktor nang nalamang si Arthur pala ang tumawag sa kanya dahil matagal na silang hindi nagkita. Habang ang mga nanonood ay hindi makapaniwala sa bigla ang pag-iiba ng tono ng pananalita ng direktor nang nalamang si Arthur ang tumawag. Sinabi ni Arthur Kenya Goodsky, gusto kong i-expel mo ang isang batang lalaki na nagngangalang Jamil Trident at ang kanyang mga kaibigan dahil sa ginagawa nitong Rachel bullying sa isang batang dwarf at sa paggamit ng nakakamatay na magic sa pampublikong lugar. Hindi mapigil ang mapa-flinch ang mga bully sa ginawa ni Arthur na parang naghalo ang kanilang kaba at gulat. Kaya sinabi ng direktor kay Aurora, teka muna. Anong ibig sabihin nito? Ang tinutukoy mo ba ay si Jamil from House of Trident? Kung saan napangiti nga itong si Jamil dahil kahit isa pang malapit na kaibigan ang hampas lupang yun sa kanilang direktor, napaka-imposible na ito ay papanigan lalo na't malaki ang nabibigay ng kanyang pamilya sa paaralan. Tugon ni Arthur kay Cynthia, gusto kong i-expel mo ang mga batang ito. Yan ay kung still gusto mo akong mag-attend sa Cyrus Academy. Nasagot ng direktor na walang pagdadalawang isip. Ayos lang, walang problema. Expel na silang lahat. Kaya hindi makapaniwala ang lahat sa kanilang narinig habang ang 5 estudyante ay parang binagsakan ng problema sa ginawa ng ating bida. Pagkatapos maya-maya umuwing luhaan ang mga bullying estudyante habang si Jamil ay tinawagan ng kanyang ina at pinagalitan. Dumating rin ang mga medical team para dalhin sa hospital ang nabugbog na bata habang humingi naman ng paumanan si Curtis kay Arthur sa kanyang naging ugali kanina. Kaya humingi rin ng apology ang ating bida sa ipinakita niya kanina dahil nadala lang siya sa emosyon. Wika ni Curtis na may karapatang magalit si Arthur dahil kahit nanggaling pa sila sa House of Trident, hindi dapat pinapayagan ng race system sa kontinenteng ito. Pumasok na si Curtis sa karwahe at napasabing sakit sa ulo talaga ang mga estudyanteng yun. Habang si Caitlin ay nakatingin lang sa labas. Wika ni Curtis na parang bahagya niyang naalala ang ganitong pakiramdam nung una niyang nakilala si Arthur. Pero sa tingin niya may kakaiba talaga sa batang yun. May mabuti itong kalooban but still. Ngunit bigla na lamang napansin ni Curtis na hindi na naman siya pinapansin ng kapatid niya at nagulat na. Lamang siya nang bigla itong tumayo. Biglang kinausap ni Katen si Arthur na ikinagulat Elijah at Vincent dahil ito ay napauwi ka kay Arthur, gusto mo bang magti tayo together kahit minsan? Kaya parang malaki drama ang datingan ng dalawa mga else at background music na lamang ang kulang na pangiti namang sinagot ng ating bida sa salitang yes habang si Kathleen ay napahawak ng mahigpit sa window frame at napasabing magkita na lamang tayo sa school Arthur na malagod namang tinanggap ng ating bida sa pamamagitan ng simpleng pagbaw habang sina Vincent at Ilaha ay nagkaroon ng shockang moment. Pasimpleng bumalik sa pagupo si Caitlin. Ngunit itong si Cortez ay hindi napigilan ng sarili na yugyugan ng Royal Guard dahil hindi siya makapaniwala sa ginawa ng kanyang kapatid na walang puso at damdamin. Habang si Kathleen ay nakatingin pa rin kay Arthur kahit ito ay nasa malayo. Sa town square ay marami ng mga taong nagtipon doon para sa isang anunsyo. Samantala, naglakad si Arthur kasama ang kanyang pamilya. At habang papunta silang lahat sa town square, napansin ni Ellie ang pasa sa mukha ni Elijah. Habang naisip ni Arthur, malalaman ng mga tao dito ang tungkol sa isang bagong kontinente. Nagtataka siya kung paano nila ito tatanggapin at ano ang nakakaabala sa kanya. Napagtanto niyang ginagamit ng kontinente na ito ang mga camouflage mana beasts at mga artifact na nagre-record ng impormasyon tungkol sa Decoden. Naisip niya, ginagawa lang nila ito kung natatakot sila sa kanila o may masamang layunin. Tumingin siya sa ibaba at nag-isip, siguro ginawa niya ang tamang bagay sa pagpapabilis ng kakayahan ng Dick Ellen na makapunta sa bagong kontinente. Kung sila ay mapanganib, maaari silang maglunsad ng unang atake. Dahil sa sobrang pag-iisip ni Arthur ay napansin ito ng kanyang ina na may pag-alala at nabahala sa kanya. Kaya sa isip ni Arthur na sana may pangako niya na hindi kailanman mag-alala ang kanyang ina para sa kanya. Ngunit hindi niya kayang magsinungaling ng ganoon.
Kaya't bilang tugon, ngumiti si Arthur at nagpasalamat sa kanyang ina. Pagkatapos nito, lahat sila ay pumila at sabik na naghihintay sa anunsyo. Nag-enjoy rin sila sa feeling ng isa't isa. Bago magsimula ang anunsyo ay nagpalipad sila ng mga magic ball para gumawa ng isang malaking screen ng komunikasyon at makikita doon ang mga hari at reyna ng 3 kaharian. Ang sa mga tao, elf at sa mga dwarf ay binati silang lahat. Ang unang nagsalita ang hari ng mga tao si Haring Blaine Glader. Marami sa kanila ang nakakakilala sa kanya bilang hari ng Sepan. Dagdag pa niya, ngayong araw na ito, nagsasalita siya hindi bilang hari ng isang katauhan kundi bilang kinatawan ng kontinente ng Dekiden. Itinong niya ang grupo ng mga tao sa magkabilang gilid. Sinasabing nakatayo siya kasama ng hari at mga reyna ng lahat ng kaharian mula sa kanilang minamahal na kontinente. Ang mga naruroon sa makasaysayang araw na ito. Narinig ang mga tao na nagtipon sa lugar ng anunsyo na lumad sa harap nila. Si Haring Blaine Glader ay patuloy na nagsalita na ngayon ay nagmamarka ng simula ng isang bagong panahon para sa kontinente na tinuturing nilang tahanan. Anya alam niyang marami sa kanila ang may kamalayan sa galit na namagitan sa mga tao at mga elf noon. Dagdag pa ni Haring Blaine, kahit ang mga dwarf ay itinuturing lamang noon na mga kasosyo sa negosyo. Ngunit ngayon nais nilang baguhin ang ganitong pananaw. Sinabi pa niyang nagkita na ang kanilang mga leader ng hindi mabilang na beses sa mga nakaraang taon upang pag-isahin ang kanilang mga lahi. 2 taon na ang nakalilipas. Nagkasundo sila na pahintulutan ang mga miyembro ng lahat ng lahi na maging mga adventurer. Napangiti siya habang nakikita ang mga grupo ng mga tao, health at dwarf na nagtutulungan para sa iisang layunin. Dagdag pa niya, ang nakaraang taon ay nagmarka ng isa pang tagumpay ng tanggapin ng Cyrus Academy ang mga estudyante mula sa kaharian ng Elinor at Darv. Ngayon, ang bagong henerasyon ng mga salamangkero ay maaaring makahanap ng mga kaibigan at alaala na walang hadlang ng lipas na diskriminasyon. Pagkatapos sinabi ni Haring Blaine na nauunawaan nilang lahat kung gaano kahirap para sa iba ang mag-adjust matapos ang matagal na alitan sa pagitan nila. Gayunpaman, hinimok niya silang kalimutan ang nakaraan at anumang diskriminasyong dala nito. At mag-isip ng lampas dito, binuksan niya ang kanyang mga bisig at nagsabing, kung hindi para sa inyo, gawin ito para sa inyong mga anak at para sa kinabukasan ng kontinenteng ito. Gayunpaman, habang pinagsusumikapan ng mga tao ang layuning ito, itinulong ni Haring Blaine ang hari ng mga elf at hiniling na magbigay rin ito ng opinyon. Tumayo ang hari ng mga elf at sinimulan ang kanyang talumpati. Sinasabing karangalan niyang magsalita sa ngalan ng lahat ng naroon sa hindi malilimutang araw na ito. Sinabi niyang lubos siyang sumasangay ayon kay Haring Blaine na mahusay na nagpahayag tungkol sa kinabukasan ng kanilang kontinente. Bagaman may malinaw silang pananaw tungkol sa hinaharap, masasabi niyang ang kontinente nila ay puno pa rin ng maraming misteryo. Dagdag pa niya, sila ay nasa kanilang tinubuang lupa. Ang Deccan, kung saan may mga lugar na napakapanganib na walang nangangahas na galugarin. Ngunit tanong niya, paano kung sabihin niyang may mas malalaking misteryo at panganib na naghihintay sa kanila? Nagpatuloy siya. Sinasabing hindi sila nagkakamali, kapwa mamamayan ng Dekiden. Dahil ngayon ay formal nilang inaanunso na mayroon silang ebidensya ng isa pang kontinente. Sa sandaling yun, nagsimula ang mga tao sa pagtitipo na magtanong sa isa't isa. Naguguluhan at nagtataka kung ano ang ibig sabihin nito para sa kanila. Sa gitna ng kaguluhan, nag-iisip si Arthur na maaaring hindi maganda ang magiging pagtanggap ng balitang ito sa iba. Itinaas ng hari ng mga elf ang kanyang kamay upang patahimikin ang mga tao at sinabing wala pa silang gaanong impormasyon. Kaya't marami ang tanong, ang alam lang nila ay may isa pang kontinente na puno ng misteryo, pakikipagsapalaran at posibleng panganib. Sinabi niyang may ebidensyang nagpapakita na sinubukan nilang makipag-ugnayan. Ngunit ang kasalukuyang teknolohiya sa magkabilang panig ay hindi pa pinapayagan ang paglalakbay ng ganoon kalayo. Habang nagtatalumpati ang hari ng mga elf at nagkakagulo ang mga tao, tumayo ang hari ng mga dwarf mula sa kanyang upuan. Lumapit sa hari ng mga elf. Itinulak siya pabalik at hiniling na huminto ito. Ngunit sa presensya ng hari ng mga dwarf, natahimik ang mga tao at kumalat ang katahimikan. Nilinaw ng hari ng mga dwarf ang kanyang lalamunan at sinimulan ang kanyang talumpati. Sinabi niya,
tulad ng hari ng mga elf, hindi rin nila alam ang marami tungkol sa mga panahon ng kawalang katiyakan. Gayunpaman, lahat sila ay maaaring sumang-ayon na ang pagtindig sa tabi ng isa't isa ang pinakamabuting gawin para sa kontinente at sa kanilang mga mamamayan na hindi na sila dapat mag-away pa. Bagaman ang kanilang anyo ay maaaring magkaiba at ang kanilang mga kultura ay maaaring magkasalungat. Pinapaalala niya sa lahat na sila'y isinilang sa iisang kontinente. Ang Deacon sinabi ng hari ng Gorf na may ngiti na siya mismo ay ipinagmamalaki yun at umaasa na ang mga susunod na henerasyon ay mararamdaman ang parehong pagmamalaki tungkol sa kanila. Narinig niyang nagsimulang pumalakpak ang mga tao habang sina Arthur at Elijah ay tumayo sa tabi niya. Masiglang pumapalakpak. Itinuro ng hari ng mga dwarf ang pinto at sinabing ang pagsasama-sama ng tatlong lahi at kaharian ay mangangailangan ang panahon at pagsisikap. Ngunit sa araw na ito, magtatalaga sila ng 6 na individual na pinaniniwalaan ng mga mahalikang pamilya na pinakamamatapang, pinakamaingat, pinakamatalino at pinakamakapangyarihan sa kani-kanilang mga bansa. Itinuro ng hari ang 6 na tao at sinasabing sila ang kakatawan sa bawat isa sa tatlong lahi sa isang continental na antas. Ang pangunahing layunin ng 6 na individual na ito ay ipagtanggol at panatilihin ang kapakanan ng The Convent. Sila ay makikipagtulungan sa mga pinuno ng kontinente upang masiguro ang proteksyon ng kanilang tahanan habang sila ay sumusulong sa kapanapanabot na bagong yugto para sa kanilang mga tao. Ang mga individual na ito ay mula ngayon kikilalanan bilang The Six Lances. Ang bawat lance ay sumisimbolo sa kanilang ugnayan sa kanilang kaharian at sa buong kontinente. Kinuha ni Haring Blaine ang kahon. Lumapit sa harapan at nakita ng lahat ang ibang mga hari at prinsesa na tumayo at pamwesto sa tabi niya. Binuksan ni Haring Blaine ang kahon at ipinakita ito sa lahat ng naruroon na naglalaman ng 6 na singsing. Tumayo sa tabi ang mga hari at reyna. Pagkatapos kinuha ang singsing mula sa kahon at isinuot ito sa isa sa 6 na tao. Isang babaeng nagngangalang Alea Trice Canan. Sinundan nito ng pangalawang tao ang babaeng si Very Oray. At sumunod naman ang ikatlong tao, isang lalaki na nagngangalang Alfred Warren. Ganito rin ang ginawa sa ika-4 na tao. Ang babaeng si Agripine, sumunod ang ika-5 tao. Isa ring babae na nagngangalang Michael Earthborn. Sa wakas, dumating na ang pagkakataon ng ika-6 na tao na si Baron Whites, ang kapatid ni Lucas. Nang marinig ni Elijah ang pangalan ni Baron Whites, nagulat siya at tila hindi makapaniwala. Ngunit patuloy ang seremonya at tumayo ang 6 na ito sa hanay habang binibigyan sila ng pagpupugay ng mga tao. Sinabi ni Haring Blaine sa Six Lances na way protektahan nila ang kanilang kontinente at dalhin ito sa karangalan. Dagdag pa niya, sa lahat ng naghahangad maging isang dakilang salamangkero, magsikap silang maging isa sa Six Lances balang araw dahil kahit ang langit ay hindi limitasyon. Habang si Arthur ay nakatitig sa kapatid ni Lucas, habang iniisip niya ang araw ng anunsyo, isang malamig na realidad ang bumalot sa kanya. Si Lucas Whites na ang pagsuwi at pagtataksil ang nagdulot ng pagkamatay ng karamihan sa kanilang grupo ay ginamit ang kapangyarihan at koneksyon ng kanilang pamilya upang makaligtas sa kanyang mga kasalanan. Pinagsabihan si Arthur na ang paghihiganti laban kay Lucas ay isang tiyak na pagpapatiwakal dahil nasa likod nito ang kanyang nakatatandang kapatid, isang makapangyarihang salamangkero at ngayon ay isa ng lance. Samantala, gabi na at tapos na ang paghahanda para sa kaarawan ni Ellie. Nakatayo si Arthur sa pintuan upang salubungin ang mga bisita. Narinig ni Arthur na sinabi ng ginang sa kanyang anak na babae na anyayahan si Arthur na sumayaw. Lumingon si Arthur sa kabilang dako at nakita niya si Elijah na dumidiskarte sa babae. Dahil sa kanilang masarap na usapan, bigla na lang natapon ang iniinom ni Elijah sa kanyang damit. Kaya pinagtatawanan siya ng babae habang si Arthur ay pinigilan. Nang tawa at nagkunwari na walang nakita. Pero napansin ito ni Elijah. Nang nakahanda na ang lahat, bumababa na si Ellie kasama ang kanyang ina na nakatikip ang mata. Nang dumating sila, binuksan na ng ina ni Ellie ang mga mata nito. Bumungad sa kanya ang masayang pamilya at mga kaibigan na binati siya ng maligayang kaarawan at masaya si Ellie na nagdiriwang sa kanyang kaarawan na may mahika at tugtugan. Ilang sandali nagsalita si Ray na bago magsimula ang susunod na bahagi ng salo-salo, nais niya munang pasalamatan ang bawat isa sa inyo sa ngalan ng kanyang mahal na anak na dumaan upang ipagdiwang ang kanyang kaarawan.
Siya ay labis na pinagpala sa buhay na ito ngunit walang mas malaking kaligayahan kaysa magkaroon ng pagkakataon na magsayaw ang kanyang minamahal na anak na lalaki at anak na babae sa kanilang unang sayaw. Nagulat si Ellie at tumingin ng may pagtataka sa kanyang ina. Ang asawa ni Vincent ay nagtanong kay Alice na kung alam ba niya na sina Ellie at Arthur ang dapat magsayaw at kung sila ba ay nagsanay. Para dito, galit na tumingin si Alice kay Ray. Iniisip na papatayin niya ito at sinagot niya si Helsia ng hindi. Hindi talaga sa malungkot na ekspresyon. Lumapit si Ellie sa kanyang ina. Nagtanong kung ano ang dapat nilang gawin dahil hindi niya kayang sumayaw. Lumapit si Arthur kay Ellie at inaanyayahan nitong sumayaw. Pumayag si Ellie ng may pag-alinlangan. Hinudyatan na ni Riay ang mga music hero at nagsimula na silang magsayaw. Habang si Helsia at Alice ay hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Kahit wala silang practice, masaya namang nagsasayaw si Arthur at Ellie. Ginamit ni Arthur ang kanyang mahika sa kanilang sayaw. Natapos ang kanilang sayaw na may masayang palakpakan. Sa isip ni Arthur, siguro nga may gamit pala ang mga aralin niya sa ballroom dance nung nakaraang buhay niya. Naging masaya ang kanyang magulang at si Ellie. Napatingin si Arthur nang nagsalita si Gideon na nagsabing isang nakakadiring magandang pagtatanghal. Pwede ba silang mag-usap? Samantala, dumaan lang ang kaibigan ni Arthur na elf sa kanilang bahay. Sa kabilang dako, umakyat sina Arthur at Gideon sa terasa para mag-usap habang si Gideon na sumusunod sa kanya ay nagtanong ng may iritasyon. Nagpe-perform ba siya ng one-man play o ano? Sumagot si Arthur sana hindi niya nasira ang party ng kanyang kapatid para lang makausap siya. Tugon ni Gideon na nagdala rin naman siya ng regalo para sa kanyang kapatid. Sabi ni Arthur kay Gideon na anong karangalan ang hatid ng pagbisita mula sa pinakamagaling na artifice. Tugon ni Gideon, lasang-lasa niya ang sarmo sa mga salita nito na. Akala ni Gideon na gusto niyang malaman na inaprubahan na ng council ang disenyo ng kanyang barko. Na-refine na niya ang blueprint at kasalukuyan na itong ginagawa. Ang council ay dating binubuo ng mga hari at reyna ng Dick Eden na ngayon ay inabandon na ang monarkiya at namamahala sa 3 kaharian. Binati siya ni Arthur at sigurado siya na binayaran siya ng malaki para doon. Sabi ni Gideon na ang pera, katanyagan at kapangyarihan ay mga kasangkapan lamang. Pero gusto niya ng isang bagay na kahit ang council ay hindi kayang ibigay. Biglang may kumalabit sa balikat ni Gideon. Paglingon niya ay pinalibutan na siya ng kanyang tagahanga sa kanyang mga gawa. Habang si Gideon sinabihan niya si Arthur na huwag siyang pumunta kahit saan dahil babalik siya agad. Sa isip ni Arthur na ang kasikatan ay hindi lamang isang paraan para maabot ang layunin. May kabayaran din ito. Napansin ni Arthur ang mga karwahe unti-unti nang umaalis mula sa kalsada ng kanilang bahay. Biglang dumating si Lilia. Tinawag siya at kinawian. Napagod si Lilia sa pagtakbo at humingi ng pasensya dahil sa late na siyang dumating sa kaarawan ni Ellie. Tugon ni Arthur na okay lang dahil palagi siyang pinagmamalaki ng kanyang magulang sa pagiging abala bilang student council secretary. Masaya si Arthur na nagkita sila muli at ganoon din si Lilia. Habang tinitingnan niya si Arthur sa isip niya na palagi ba siyang ganito katangkad kaysa sa kanya. Dahil dito, nag-usap at nagtawanan habang nag-e-enjoy sa oras nilang magkasama. Habang nakatingin kay Lilia, sinabi ni Arthur, mukhang ang maliit na batang babae na dati nagtatago sa mga magulang niya at kumakain kasama ang mga katulong at butler ay malaki na ngayon. Nena si Lilia sa kanya dahil ipinakita niya ang mahalaga niya taguan at ngayon ginagawa pa rin niya ito isang biro. Sabi ni Arthur na ang hirap naman kasing hindi banggitin na matapos kang ma-stress tungkol sa hinaharap ay napakahusay ng nagagawa niya ngayon sa pinaka-prestihiyosong paaralan ng mga salamangkero sa Dick Eden. Dagdag pa ni Arthur na base na rin sa dami ng mga lalaki na nagbigay sa kanya ng malalim na titig habang nag-uusap sila. Tila sikat na rin siya ngayon. Biglang nahihiya si Lilia. Paliwanag niya na wala pa nga siyang nobyo o kahit ano, lumingon siya dahil ang lahat ng nagbago sa buhay niya ay dahil sa kanya. Nagulat si Arthur at sandaling natahimik. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita si Arthur na kung ganoon ba talaga na siya na mismo ang mag-aprobo kung sino mang lalaki ang dadalhin niya sa bahay. Pero tandaan niya ito, hindi siya magiging mas madaling maple kaysa kay Uncle Vincent. Tahimik na tumingin si Lilia kay Arthur saka siya yumuko at sumangayon. Dumating si
Gideon humingi ng pasensya sa dalaga na kung okay lang ba hiramin muna niya ang lalaking kasama niya. Yumuko si Lilia bilang pagsang-ayon kay Master Gideon. Pagkatapos ay tumingin siya kay Arthur at sinabi na magkikita na lang sila mamaya. Mayabang na sinabi ni Gideon kay Arthur na alam ng lahat ang tungkol sa kanya. Tumugon si Arthur na magpakumbaba naman siya sa kanyang sarili. Sabi ni Gideon, sikat siya sa mga babae pero mukhang may gusto sa kanya ang dalaga kanina. Pero alam na nito ni Arthur ang tungkol doon. Sabi pa ni Gideon na magkakasundo naman silang dalawa. Hindi ba siya gagawa ng paraan tungkol doon? Sumagot si Arthur. Isa siya sa mga taong ang buhay ay nabago dahil sa kanya. Ang nararamdaman niya ay hindi tulad ng pag-ibig kundi mas malapit sa pasasalamat. Hindi niya yun alam sa ngayon. Pero sigurado siyang malalaman niya sa hinaharap. Ang nararamdaman niya ngayon ay isang paghanga na maaaring maramdaman ng isang dalaga para sa kanyang bayani. Sinabi ni Gideon, ang pagiging mature ni Arthur sa mga ganitong sitwasyon ay nakakainis. Sinabihan niya si Gideon na hindi naman siguro siya nandito para bigyan siya ng love advice at ano ba talaga ang kanilang gusto niyang pag-usapan habang si Gideon ay naiinis na sumagot kay Arthur na tulad ng sinabi niya kanina gusto niyang gamitin ang pera, kasikatan at kapangyarihang ibinigay ng konseho sa kanya upang makuha ang isang bagay na hindi niya makuha sa kahit saan ang kanyang katalinuhan. Tugon ni Arthur na nagkaroon na siya ng mga pagdududa matapos siyang bigyan ng blueprint para sa steam engine. Ayaw niyang baguhin pa ang kung paano gumagana ang mundong ito higit pa sa ginawa na niya. Ang kontinente na ito ay maayos kahit wala ang kanyang gawa. Masaya na sinabi ni Gideon na marami pa ba siyang ideya para sa mga imbensyong kayang baguhin ng mundo. Habang iniisip ni Arthur na nakikinig lang siya sa mga bagay na gusto niyang marinig. Tinawag ni Arthur si Gideon na nilinaw niya wala siya dito para bigyang lugod ang kanyang makasariling kuryosidad. Nang naramdaman niya ang presensya ni Arthur, nagulat siya at natakot. Tawag ni Gideon, paano kung isang given and cake ang gawin nila? Hindi naman niya hinihiling ang isang invensayon na magbabago sa mundo. Gusto lang niya na minsan ay mahingi ang opinyon nito. Kapalit nito, siya ang magiging taga-suporta nito sa kahit anong artifact o kagamitan na kakailanganin niya. Tinanong niya si Arthur kung ano. Sa palagay niya, magkakasundo ba sila nito? Ngumiti si Arthur at nakipagkamay sa kanya at sumangayon sa deal ni Gideon. Sa kabilang dako, si Ellie ay masayang nagbubukas ng mga regalo niya sa kanyang kaarawan. Samantala, pumasok si Arthur sa silid. Napansin niya ang kakaibang birthday gift. Pinakuha ito ni Ellie para buksan. Hindi nila alam kung kanino pero may sulat ang nakalagay. Dahil dito, binasa nila ang sulat at ito ang nakalagay. Minamahal kong Elena, sigurado akong sawa ka na sa napakaraming damit at tayset sa ngayon. Ang regalong ito ay para sa pag-asa na hindi mo na lang tinitingala ang iyong kapatid. Ngunit magsimula kang gumawa ng sarili mong hakbang para makasabay sa kanya. Bukod pa rito, naway maging malakas ka at maging karapat-dapat na tumayo sa tabi niya. Ang laman ng kahon ay isang bow at mga palaso habang ang si Hestia ay namangha sa bow at si Vincent napansin ang disenyo ay mukhang gawa ng mga elven. Si Reynold ay nagtaka kung sino ang nagpadala ng regalo habang si Arthur ay may naiisip kung sino ang nagbigay. Pagkatapos humingi si Ellie ng regalo sa kanyang kuya ngunit pinagalit lang siya ng kanyang ina dahil sa pagiging bastos nito. Habang natawa si Arthur ay ginamit niya ang dimension ring para ibigay ang regalo kay Ellie pati na din sa kanyang ina ang dalawang pendant box na nakuha niya kay Gideon. Si Ellie ay sobrang tuwa sa regalo na ibinigay ng kanyang kuya Arthur. Pinaliwanag ni Arthur sa kanila na mapoprotektahan sila nito kung sakaling wala si Reynold at siya. Sa tabi nila, nagulat ang awasan ni Vincent. Sa ganda at napatanong kung saan ito nakuha ni Arthur. Si Vincent ay humiling. Masakit man isipin pero ang dalawang pendant na ito lang ang meron sa mundo. Isinuot ni Arthur ang pendant kay Ellie at bumati ng maligayang kaarawan sa kanya. Pagkalipas ng ilang buwan sa isang pagawaan ay abala ang lahat ng tao habang naglibot sina Arthur at Gideon sa workshop. Sinabihan siya ni Arthur na hindi na kailangang dalhin siya sa lugar na ito sapagkat alam na niya. Paliwanag ni Gideon para malaman niya na walang sino man maliban sa mga empleyado at ang konseho ang pinapayagan sa pasilidad na ito. Sumang-ayon si Arthur tungkol dito na nasabi na niya sa kanya yon ng 8 beses. Pasalamat siya at na-impress. Naki si Gideon kay Arthur na pwede ba niyang sabihin yon nang nakaharap siya.
Kasi ang nakikita lang niya ay isang batang hindi na-appreciate at naiinip. Kaya pinaalala ni Arthur nung natutulog siya na ang hirap maging masigasig kapag lagi siya nitong ginugulo sa bawat maliit na hakbang ng proyektong ito at ang daming nasayang na communication scroll. Sa tingin ni Gideon, lahat ng mga tawag na iyon tuwing gabi ay hindi naman talaga nagpalapit sa kanilang dalawa. Tugon ni Arthur ay dapat makipagkaibigan siya sa mga kaedad niya na matanda na rin. Biglang naisip ni Gideon ang kanyang kaarawan kaya binigyan siya ng isang regalo bilang isang late birthday gift. Nagkunwari pa si Arthur na ayaw niya na at hindi man lang nakabalot ng bigla na lang niya itong kinuha. Nabiro lang sabi niya na ikinainis ni Gideon at gusto niyang kunin pabalik. Nagpasalamat si Arthur kay Gideon sa paggawa ng pulse erase na iyon para sa kanya. Sinabi ni Gideon na wala lang yan kumpara sa tulong niya sa steam engine. Dahil dito, nagtataka si Gideon kung bakit gusto niyang may itago hindi lang isa kundi dalawang elemental na katangian. Pabiro pang sinabi ni Gideon na huwag niyang sabihin na siya ay quadra elemental mage o kung anuman. Sumang-ayon si Arthur sa kanya. Sa gulat ay bumugwak ang tubig sa kanyang bibig patungo sa kanyang kasamahan. Kung seryoso ba ito sabi ni Gideon na. Pagtanto ni Gideon gusto niyang itago ang kalahati ng mga elemento niya at nagtataka siya kung bakit hindi niya sinabi ito. Sabi ni Arthur na habang mas alam ng iba kung gaano siya kay-special, mas marami siyang makukuhang libreng gamit na pangiti si Gideon na siya ay isang baliw na bata. Naalala niya ang sinabi ni Arthur na ang balitang makakayanig ng mundo na parang simpleng utot lang balang araw makakahanap din siya ng ebidensya. Habang napamangha si Arthur kung gaano kabil nagawa ang barko, ngumiti si Gideon at sinabing sa oras na pumasok siya sa kanyang unang araw ng paaralan sa loob ng ilang araw, ang dekan ay maglalayag na. Habang pauwi si Arthur, iniisip niya kung gaano kailis magtrabaho ang matandang iyon. Nakapagbuo siya ng isang steam engine ship sa loob lamang ng ilang buwan. Naiisip ni Arthur na kahit bahagyang pagsasanay ang kaya niyang gawin, sapat na kung magiging maayos ang bagong kontinente, tinitingnan niya ang Pulsar series na ibinigay ni Gideon at iniisip niyang dapat niyang pagbutihin ang pagsasanay niya sa wind at earth magic. Upang maabot ang antas ng kanyang fire at water magic. Habang naglalakad, aksidente siyang nabangga sa isang lalaki at humingi ng paumanhin. Kaya nagalit ang lalaki sa kanya sa isip niya na kung bakit ba lagi siyang nakakatagpo ng mga lowlife na tulad ngayon. Sinabi ng lalaki na siya ay isang propesor kaya hindi tama na palagpasin ang isang walang disiplina na bata tulad niya. Kung hindi siya naturuan ng maayos ng kanyang magulang ay siya na ang magtuturo ng ilang leksyon sa kanya. Ang unang lesson sa mahaba na buhok na. Ang tunay na lalaki ay may maikling buhok at maskulado katulad niya. Lesson pangalawa, kapag humihingi siya ng tawad sa isang taong mas mataas ang kalibre, gawin niya ito ng tama. Hinawakan ng lalaki ang ulo ni Arthur at pinilitong yumuko. Sabay sabi na dapat lumuhad siya habang humihingi ng tawad. Subalit kahit anong pilit ng lalaki hindi man lang natinag si Arthur na kanyang ikinagulat. Galit na sinabi ni Arthur dahil lasing siya ay papalagpasin muna niya ito. Pero mas mabuting alisin na niya ang kamay sa kanya. Dahil dito, biglang umatras ang lalaki na wala ng balanse at muntik nang bumagsak. Naiinis siyang pinagsabihan si Arthur na paano siya naglakas loob magsalita ng ganyan sa isang professor ng Cyrus Academy. Napahinto si Arthur at sinabi ng lalaki na mukhang pamilyar siya sa Maayka. Pero kung mag-aaral siya sa paaralan ay magtago na siya dahil tatakutin niya ito at tuturuan ng disiplina. Tugon ni Arthur, naaasahan niya yun sabay tapon sa pendant ng lalaki na kanilang ikinagulat at napaisip ang lalaki kung kailan niya ito nakuha sa kanya. Pagdating ni Arthur sa bahay at agad siyang sinalubong nina Sylvia at Ellie na gumamit siya ng wind magic. Agad hinanap ni Arthur ang kanyang magulang habang si Ellie ay nainas dahil hindi siya napansin ang kanyang kuya. Nagtipon silang lahat sa sala dahil sa pagdating ng mga package galing sa Cyrus Academy. Ang mga laman nito ay mga uniform sa kanilang paaralan at ibinigay ng kanyang ina ang kanyang package habang iniisip niya mula sa pagiging ulila, naging hari, naging bata at adventurer. Sa wakas, magiging estudyante na rin siya. Ano pa kaya ang ituturo ng mundong ito para sa kanya habang ang lahat ay excited sa kanilang first day of punk sa kanilang paaralan?
Dito nagtapos ang ating Season 3 at papasok na tayo sa panibagong hamon ni Arthur sa Season 4 at talakayin natin kung ano ang magaganap sa Season 4 sa paglalakbay ng ating pangunahing tauhan sa mundong ito.